Ito na ang second hot prediction ng Gazel Ortega, Cruella and Pageantry sa Miss Universe Philippines 2026. Hello Cruellas, mabuhay! This is Gazel Ortega, ang vlogger na prangka at hindi itusera gaya ng iba. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming salamat po. Siyempre, ito na ang aking second prediction sa Miss Universe Philippines 2026 sa month ng May. March. Ano ba yan? May? Masyado naman akong excited. March. Ito na ang aking second prediction kasi ang first prediction ko ay nung February. So ngayon, March naman. Buong duration ng isang buwan ng March ang aking second prediction. Kung sino nga ba ang kumabog at sino nga ba ang pwedeng makoronahan sa Miss Universe Philippines 2026. Ngayon, pipili lang ako ng possible na makoronahan top 10. Top 10 lang yung pwede kong ibigay. So, sa Miss Universe Philippines crown lang to Wala muna tayong pang Supra, pang Eco, pang Charm, pang whatsoever pa dyan, pang Cosmo, ayun. So, wala muna to. Ang ano ko lang dito ay sa Miss Universe Philippines. Yung mga contender, yung mga pwedeng makoronahan as Miss Universe Philippines 2026. Walang supra-supra. Kalimutan mo na ninyo yung paano na yon. Yung title na yon. Dito muna tayo sa Miss Universe Philippines at ito ang aking top 10. My number 10 sa aking listahan, Samar Island, Catherine Wardell. Ang aking basis nito from March 1 to at the end of the March, ang mga activities, swimsuit competition, at kung ano pang mga ipinalabas ng mga challenges, evening gown and swimsuit and headshot. Eto na ang aking resulta kung sino nga ba ang kumabog at pumasok sa top 10. My number 10, eto nga, uulitin ko, Summer Island, Catherine Wardell. Magandang ipinapakita niya sa swimsuit, sa evening gown, at doon sa Aqua Boracay. Pumasok siya as one of top 12 Aqua Boracay Angels, kaya kabog na kabog at possible din talaga na isa siya sa mga surprise or possible na makoronahan sa Miss Universe Philippines 2026. May number 9 sa aking listahan. Pasok na siya sa banga. First time sa aking top 10. Iloilo City, Zesta Espinosa. Nakita naman ninyo ang kanyang performance doon sa Aqua Boracay at one of the best pasarela itong si Zesta. And then, ang ganda din kanyang para sa akin yung swimsuit photos niya at saka headshot niya is amazing. Then sa kanyang evening gown, sakto lang pero maganda din naman. Tapos sa swimsuit competition, amazing din ang pinakita. Kaya pasok na pasok sa aking number 9, Iloilo City, Zesta Espinosa. My number 8 sa aking listahan, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. Sa mga ipinapakita niya sa mga challenges at dito sa swimsuit competition sa Aqua Boracay ay amazing din naman. Yun nga lang, hindi siya pasok sa akin sa top 20 sa swimsuit kasi nga nagkamali siya ng choreography. So, laban ng girl sa mga ibang activities, lumalaban talaga siya at saka possible talaga na isa din to sa mga girls na pwedeng makoronahan at malaki ang potential sa Miss Universe Philippines 2026. My number 7 sa aking listahan, Tarlac. Marian Arellano. Sa mga challenges, headshot, swimsuit, evening gown, amazing ang kanyang ino-offer. Not to the point na pinakamagaling, not to the point na pinaka-weak, but okay lang naman. So, ano ba tawag doon? Nasa gitna ang kanyang mga photos na ipinapakita at ng mga materialis bagang pinapakita niya sa Miss Universe Philippines. So, doon sa swimsuit competition, ang ganda ng personality niya, magaling siya makitungo sa tao, kumbaga amazing, sa rehearsal maayos. Medyo nakulangan lang talaga ako doon ng energy sa kanya sa actual na swimsuit show sa Aqua Boracay. Pero pasok pa rin naman siya as top 12 Aqua Angel doon. Pero nilagay ko lang siya sa akin number 7 kasi marami pa siyang dapat i-improve when it comes sa kanyang mga candidacy at saka sa kanyang communication skills at saka yung ano niya sa tao, kung paano
niya i-accept yung maraming nanonood sa kanya. Parang medyo alanganin pa siya doon sa mga bagay-bagay. That's why nilagay ko lang siya sa aking number 7. My number 6 sa aking listahan, Cebu Province, Nicole Borromeo. Sa lahat ng mga pinasa niyang materyales, hindi siya nag-top pero pangabog din naman yung kanyang pa-eksena. That's why I love her when it comes sa mga challenges at talagang kumakabog din talaga. Sa Aqua Boracay, medyo nag-isa din siya sa mga girls na nagkamali sa choreography at nagkumain siya ng airtime. That's why nandito lang siya sa akin number 6. Cebu Province, Nicole Borromeo. My number 5, ito papasok na ako sa aking top 5. Amazing, di ba? So ito na ang aking top 5 para sa Miss Universe Philippines Crown, ha? Number 5 sa aking listahan, Baguio City, Roxy Bayens. Nakita ba ninyo ang kanyang headshot? Nakita ba ninyo ang kanyang swimsuit photo? At lalong-lalo na ang kanyang evening glam photos. My gosh! Amazing! Talagang pangabog talaga ang eksena ni Roxy Bayens. At lalaban talaga siya ng bardagulan at puksaan sa ibang mga girls na mas matatatangkad sa kanya. Pero nakikita sa kanyang eksena na ayaw niyang kabog. That's why pasok sa aking number 5, Roxy Bayens ng Baguio City. Next, number 4 sa aking listahan, wala siya sa top 10 ko. Wala ba siya sa top 10 ko? Pero ngayon, number 4. Kasi pinatunayan niya sa akin na deserve niya ng corona sa Miss Universe Philippines, April Smith ng Cebu City. Yay! Ang galing. Pinatunayan niya sa akin na hindi lang siya basta isa sa mga matatanda dito sa competition. Hindi lang siya bumalik para ganun-ganun lang. Bumalik siya para kumuha ng corona. Ganon ang kanyang laban. I love it. Sa kanyang headshot, amazing. Sa kanyang swimsuit, I love it. At sa kanyang si evening glam, amazing. Isa siya sa mga talagang nagpakita talaga ng may ipapakita pala ang isang April Smith sa competition. Kaya walang kaduda-duda, nilagay sa aking number 4. Ito ang pinakamataas niya sa aking prediction, April Smith ng Cebu City. My number 3 sa aking listahan, Taguig, Bella Ismael. Si Bella Ismael last time medyo malayo siya sa aking prediction, but now pinatunayan niya sa akin na kaya niyang kumabog. I love her evening glam, ha. Amazing. Swimsuit, kabog na kabog, at sa kanyang headshot, amazing. So at saka sa kanyang swimsuit show doon sa Aqua Boracay, amazing. At ibinigay niya talaga, napakaganda niyang personality niya nang makausap ko siya. That's why pasok na pasok sa aking number 3, Bella Ismael ng Taguig. Diba? Deserve niya talaga ang spot na yan. My number 2 sa aking listahan para sa koronang Miss Universe Philippines 2026 ay Pampanga, Alison Hetland. Question pa ba yan kung bakit siya number 2 sa aking listahan? The headshot, the swimsuit, the evening glam, and the performance niya doon sa Aqua Boracay ay talagang giving din naman talaga. And plus, the amazing and very bubbly personality. Alam mong lumalaban at alam mong palaban. Postura pa lang, tindig pa lang, pakabog na, pangangabog na, at dapat kayong kabahan kay Pampanga, Alison Hetland sa aking number 2. And of course, my number 1 sa aking listahan, number 1 din siya sa month of February. Sana masustain hanggang May. O, diba? Number 1 sa aking listahan for March, La Union, Bea Melian Wendorski. Kailangan pa bang mag-explain? Charot lang. Kailangan po ba bang i-explain kung bakit siya number 1? For sure, alam ninyo kung bakit siya number 1. And for sure, sa mga buzzer niya, galit na naman kayo. At kung ano ang binabato ninyo sa taga-LU na nagsusumikap at nagbibigay talaga ng
front-runner vibe na nagbibigay talaga na ako ang koronahan nyo this Miss Universe Philippines 2026 kasi deserve ko. Parang ganun yung gusto niyang ano. Bawat labas, bawat eksena, bawat rampa, bawat bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay oozing Miss Universe vibe. Ganun talaga. Medyo malayo-layo pa ang lalakbayin, mga isang buwan na lang, magdadalawang buwan, something like that. Pero nakikita ko talaga na si Bea Melan-Wendorsky, kung ngayon gaganapin ang Miss Universe Philippines, ang makokoronahan sa kompetisyon. Walang duda. Napakalayo ng mga kalaban niya kumpara sa performance na ino-offer niya. Sige lang kayo bash sa kanya. Push nyo lang yan. Habang binabash ninyo, sumisikat siya. Akala nyo nasisiraan siya. Hindi. Sumisikat siya ng bonggang-bongga. I love the Liad. Ayaw ko lang i-overdo pero I love it. Doon siya nag-trending. So doon yun yung kanyang trademark. Yun yung kanyang ano ba yun? Alam mo yun, yung maipapakita niya ng bonggang-bongga tatak Bea Melan-Wendorsky ang Liad post niya. So, alam nyo na kung ano ang pangalan ng kanyang pasarelang. Liad post. Charot lang. So, ayun na nga. Number 1 sa akin ngayon si La Union Steel. Number 1. Tapos number 2 ko na ngayon si Pampanga Alison Hetland. Number 3 ko na ngayon si Taguig. Number 4, April Smith. Number 5, Baguio City, Roxy Bayens. Number 6, Nicole Borromeo ng Cebu Province. Number 7, Marian Arellano ng Tarlac. Number 8, John Rose Javier ng Sultan Kudarat. Number 9, Iloilo City, Zesta Espinosa. Number 10, Catherine Wardell ng Summer Island. Yung mga bubbling up ko at dapat ninyong abangan ha. Laguna, Isabel Prats, and of course, Justin Pilisarta ng Manila. Ayun yung mga umaagaw ng spot sa mga girls na ito na napili ko sa aking top 10. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Comment down below lang kayo ng inyong suggestion, violent reaction, and views and opinion regarding dito sa aking second hot prediction sa Miss Universe Philippines 2026. Paalam!